Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Hindi ang dahilan dahil sa hindi lang niya kamukha yung nasa picture, pero kasi doon maganda nga yung paliwanag ng isang ng isang OFW doon. Sa Dubai daw kasi, paglabas mo pa lang ng eroplano, puno na ng CCTV yan, tapos inoobserbahan na yung iyong galaw. Sabi daw, di umano, eto si Phuket, di ba, pumasok pa sa CR ng pambabae. Kasi yan ang mahirap sa inyo eh. Sorry to say ha. At ito, prangkahan tayo. Kayong mga pangit kasi pag bading, hindi pwede. Kayong mga nagfi-feeling na may ek-ek. Huwag na kayong pumasok kasi sa CR ng babae. Alam mo, kahit anong gawin ninyo, nakaka-offend kayo. Pagpapasok kayo sa CR ng babae. 'Di ba? Kung ayaw niyong pumasok sa CR ng lalaki, at feeling ninyo may ek-ek na kayo, mag-CR na lang kayo sa kanto sa labas. Sa pader, itaas niyo yung paa niyo parang aso. Ganun. Di ba? Kasi totoo naman wag na wag yung gagawin yan. Offending yan sa mga babae. Yung makakakita sila. Sorry to say, ito yung truth. It's a fact. Marami kong kilalang sa ano nga namin Sa show nga namin, pag kami mga trans na pumasok, tapos dediretso sa CR ng babae, nagagalit yung mga babae na nagsusumbong Bakit kasi sila pumapasok yan ang problema sa atin feeling entitled. Na nagbago ka lang, nag-makeup ka lang, babae ka lang, papasok ka ngayon sa ng babae. Yun daw ang dahilan, sabi nung kasama mismo ni Phuket, yun daw ang dahilan kung bakit hindi pinapasok o pina-A to A yung Phuket na yun. Kaya siya pina-A to A. Kasi nakita daw sa CCTV na pumasok ng CR ng babae. No yan. No yan sa ibang bansa. Kung dito, minsan napapagbigyan pa kayo Pero no yan. No yan sa ibang bansa. Lalong-lalo na Middle East. Tapos ang ingay-ingay pa daw. Minsan sabi ko nga sa inyo, kahit ano pang suot na Dior niyan. Alam niyo yung Dior? Ang Dior, si Dior Nyor. Hindi, Christian Dior, ganon. O kaya Louis Vuitton. O Hermes. Sorry, Hermes tuloy. Kahit Hermes. Kahit ano pang suot mo ng ganyan, yung class, hindi yan nabibili. Paglabas pa lang daw ng eroplano, ingay na ang ingay na daw. Kasi yan ang problema sa ating mga Pilipino kanina. Nagkape ako. Ito, walang biro ito Nagkape ako. May bidabidang bakla doon ang ingay sa loob ng kapihan. Gusto ko nang sitahin Sa totoo lang, gusto ko nang sitahin Bakit ang ingay mo? Ano ba? Kulang ka ba sa pansin? Hindi ba pwedeng hindi ko naman sinabing huwag kayo mag-usap. Pwede ba kayo mag-usap pero yung mahina lang. Kailangan mo pang iparinig sa iba yung usapan ninyo. Sana kung matalino kang animal ka. Ang bobo ng logic mo Alam mo bakit? Ipinasok niya yung politika. Ito may pagkakakampuit. Tapos ang ingay-ingay niya as if, alam mo yun, as if tama yung mga logic niya.
Oh, hindi, sabihin na natin, maybe I do not agree with you. Ay, I really do not agree with you. Pero pwede bang hinaan mo yung boses mo? Kahit ano pa topic mo, pangit yung bunganga mo. Ingay-ingay yung mga ano kayo, kaya kayo na ano eh, kaya kayo, di ba na, para siya sabi na, nadidiscriminate. Hindi, nadidiscriminate kayo dahil sa ugali ninyo. Yan ang katotohanan ha, pasensya na kayo ha. Marami akong kaibigang LGBTQRSTYUZ. Matitino naman eh. Di ba? Pero minsan talagang meron lang na galing palengke. Uy, ganun daw yung nangyari kay Pukit. Yun ang sabi nung kaibigan ni Pukit. Ang ingay daw eh. Kaya tuloy naririnig na ng buong ano, na napapareact na yung tao. Kaya tuloy na A to A. Ba't ko ba kinikwento ito? Hindi ko rin alam. Pero sinasabi ko lang sa inyo, pag kayo nagpunta ng ibang bansa, huwag kayong maingay. Huwag niyong dalhin yung pag-injolog ninyo. Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference ngayong hapon, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Wow, ako di ako nagtatago. Atural, presidente ka eh. Wala naman magtago ka, presidente ka. Kahit ayaw namin, wala kaming choice. Hindi kasi ang lakas ng loob nito manghamon kay Zaldico, di ba? Hinahamon niya. Umuwi ka, sagutin mo ito mga to. Bakit ako? Hindi ako nagtatago. Natural, hawak mo lahat eh. Ikaw nasa kapangyarihan, ikaw may hawak sa pulis, sa AFP, sa NBI, sa'yo lahat. Baka nga pati sa'yo na eh. Di ba? Hawak mo lahat, tapos sasabihin mo, di ka natatakot. Ba't di siya umuwi? Bakit? Ba't mo gusto umuwi? Totoo ba yung sinasabi ni Zaldico? Hindi, yan ang tanong ko sa'yo, Mr. President. Kahit ayoko sabihin yan, yung salitang President. Mr. President Bongbong Marcos, bakit mo pinauuwi si Zaldico? Eh sabi ni Zaldico, may balak daw papatay siya eh. O ba't mo pinauuwi? Ako nagtatanong lang ha. Anong plano? Bakit yung pinauuwi si Zaldico? Ay! Diba sabi ni Zaldico eh. Sabi ni Zaldico, may plano daw sa kanyang yariin daw siya. Siya tapos pinauuwi ni Marcos. Bakit? Magkakaroon ng papalitan ng pangalan ng airport? Zaldico na? Hindi na Ninoy Aquino? Zaldico International Airport na? Bakit niyo pinauuwi? Huwag niyo pinauuwi. Pinauuwi ninyo, makakaharap pa siya sa husgado. Huwag ka na umuwi, Zaldico! Oy, Zaldico, tagal ko nang sinasabi sa mga abogado mo, ha? Na nakikinig kasi nanonood yung mga yan, eh. Nanonood sa akin yung mga yan, eh. Hoy, kayong mga abogado niya. Baka naman pwede ma-interview si Zaldico. Sige na. Bakit hindi nyo kayang pa-interview si Zaldico? Siguro, hindi niya kayang sumagot sa mga controversial question, no? Oh, bakit? Hindi nyo kaya? Kailangan babasahin niya. Hindi nyo kaya, no? Sige na, Zaldico, interview na kita. Huwag ka na mag-inarte. Nag-inarte ka pa eh. Tell all ka na. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question.
The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkanong halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita. Kuha ng... Alam mo, Mr. President, whether I like it or not, siguro kung gusto mo maging matuwa ang tao, yung mga humihingi ng hair follicle ba? Ako, ayoko nang hingin eh. Baka anuhin mo lang eh. Pero yung mga humihingi ng hair follicle mo, yun na lang siguro pagbigyan mo. Yun ang maging transparent. Di ba? Satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa mga anomalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yun eh, di ba? Kaya ito si Marcos, daming alam sa buhay, ano? Pero meron siyang tagapagtanggol na akala nila, sa pagtatanggol nila kay Marcos, akala nila nakakalusot si Marcos. Oo, akala nila. Yan ang di ba? Si Lacson, yan din ang bibig niya. Ito rin, may isa pa nagtatanggol sa kanya, si Tiangco. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Kailan daw? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Imaginein mo ito matindi. Akala niya may lulusot niya si Bongbong Marcos dito. Hindi. Yung nakawa nagsimula 2022. 2024, doon pa lang nare-realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera. At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez. Dapat nga kung alam niya na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Zaldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. One, inabot niya ng 3 taon
bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan yan, Tiangco? Di ba? Katarantaduhan eh. Sorry for that term, pero that's the real term. Katarantaduhan niya sinasabi mo, Tiangco. Lalo mo lang isinusubo yung presidente mo. Dumaan na ang ilang taon, tsaka lang niya na-realize. At the same time, hindi niya pa pinakulong. Tinanong siya last time, di ba? Kasangkot ba si Romualdez? Ang sagot niya, hindi. Oh. So, ibig sabihin, sino sinungaling sa inyong dalawa? Tiangco, ikaw o si Marcos? Di ba? Kalokohan. Pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Eh silang dalawa yung nagtuturuan eh. Di ba may... Hindi, kasama si Marcos doon. Kasama si Marcos na nagtuturuan doon. Silang tatlo nagtuturuan. So, ayoko na nga magmura eh. Kasi nakakabuisit. Bilyon-bilyon na nawala. Tapos sasabihin nila, wala sa kanila nakatanggap. Sobra naman lokohan to. Di ba sobrang lokohan to mga kababayan? Niloloko tayo. Silang tatlo walang natanggap. Baka ikaw, Tiangco, may nakatanggap. Hindi, di ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi natin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na ang pula ay sasabihin mo dilaw. Maaring nagsasama na sila ngayon. Pero ang pula ay pula. Ay, magkakaiba na lang na shades yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? May nawala, may nanakaw, meron na rantado doon sa budget natin. Yeah, meron, may kumuha, nawala, may ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, ladies and gentlemen, may budget, ibinayad, pero walang proyekto. So ibig sabihin, yung pera na yon nawala. Malinaw na malinaw yon, nawala yung pera. Ngayon, magtuturoan kung saan napunta yung pera na yon. Yan yung sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan po, ladies and gentlemen. Malaking katarantaduhan po yan. Nawala yung pera, tapos silang tatlo na may direktang kaalaman dyan sa pera na yan, silang tatlo walang natanggap. Tapos magtuturo pa ngayon. At saka yung palusot nga nito ni Tiangco na walang alam ang presidente, hindi ano. Ito lang kasimple, Tiangco, makinig ka mabuti. Sino ba ang pumirma? Kung alam pala ng presidente at nagagalit siya sa ginagawa ng kanyang pinsan, sabi mo nagalit, pinagsabihan niya si Romualdez, pero bakit niya pinirmahan? Bakit niya pinirmahan pa rin yung pinakakorap na budget ng ating kasaysayan? Pinirmahan niya pa rin eh. Oo, may mga binawa siya insertion, pero nandun pa rin yung iba. So, ibig sabihin,
Alam niya pero pinayagan niya pa rin. Hindi pa rin totally clean yung budget ng 2025. O akala ko ba sinabi mo alam na niya? O edi may pananagutan siya lalo. Naku po. Wala na, kahit anong palusot ito ni Tiangco, wala, sabit. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Bakit mo nililigtas si Marcos? Napaka-obvious mo eh. Ang problema dito, napaka-obvious niya. Napaka-obvious ng kanyang bali, 'di ba? Doon sa issue. Why are you confirming agad-agad na walang natatanggap si Marcos? Bakit? 'Yun ang tanong, 'di ba? Amin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ayun, no. Ito pa, pakingge. Sandali. Ito pa, isa pang abogado. Dumadami na abogado ni Marcos ngayon eh. Ha? Ito pa, isa pang abogado ito. Hindi pabor ang ilang senador sa pinaplano daw ng ilang grupo na pabagsakin ang gobyerno para bigyang daan ng civilian-military junta. Kasunod pa rin yan ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siya mismo ay inimbitahang makiisa dito. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Mayan, ano ba, nai-reveal na ba nitong si Senator Ping kung sino ba itong grupo na nag-iimbita sa kanya dito sa military junta? Siya kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang may mga grupo na gusto raw pabagsakin ng ating gobyerno at maglagay na lamang ng isang civilian-military junta. At hindi lang daw basta impormasyon ang nakuha ni Lacson dahil mismo siya ay inimbita para sumali sa nasabing kulusan pero dead ma raw si Lacson dyan. Kalokohan Bago to. raw ang malawakang rally ng Iglesia Panoorin nyo ito, napakatinding kalokohan nito. Paparealize ko sa inyo bakit kalokohan ito. ni Cristo at serye ng video sinilabas si dating Congressman Zaldico, may mga kumontak daw kay Lacson na mga retiradong pulis at militar. Pero dinedma niya raw ang mga ito dahil hindi sang-ayon sa konstitusyon ang gusto nilang mangyari. Pag-ilinaw ni Lacson, walang aktibo sa serbisyong nag-aya sa kanya para sa naturang pagkilos. Tingin ni Lacson, planado ang mga ito pati ang mga serye ng pahayag ni inilabas niya ko. Mukha raw na may grupo talagang gumagalaw para galitin ang taong bayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession di po pwede. So civil military junta. Unconstitutional eh. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa eh. Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi siya aniniwalang makakakuha ng sapat na suporta ang sinumang grupong magsusulong nito. Hindi naman daw kasi ito suportado ng simbahan at mga civil society group, di gaya ng EDSA People Power 1 at 2. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Though they're protesting na corruption, nakikita naman po nila na may mga nakakasuhan na. So what I heard is the military is just watching on the sidelines. Nakikita naman daw po nila na this administration is doing its best, to clean up, yung corruption na ito. Kaugnay niyan siya, nagbabala naman Senate President Tito Soto na walang magandang may dudulot ang pagsusulong ng civilian military junta. Hindi rin magandang alternatibo sa eleksyon ang pag-iral ng mob rule at military adventurism. Posible pa raw itong mauwi sa anarkiya. Pero giit ni Soto, wala namang nag-aaya sa kanya para sumali sa ganito. Siya sa huli, iginigiit at idiniin ni Senate President Tito Soto na mas mainam pa ring sundin ang rule of law at ang due process. Sa anumang aksyon, dapat daw ito ay naaayon sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Cha. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Alam niyo kung bakit may problema to? Yung palusot yung hindi palusot, yung chismis ni Lacson. Kasi kung totoo yung sinasabi niya meron nag-aya sa kanya,
yung plano na yon, yung tao na nag-aya sa kanya, ay dapat makulong. Inciting to sedition at saka sedition yun. Magplano ka ng hunta, magplano ka ng revolusyon, yan po ay illegal. Krimen po yan. Ibig sabihin, halimbawa, meron sa yung lalapit at sasabihin sa'yo, meron akong planong patayin, pwede ba tulungan mo kami? Di ba? May plano yun, yung tao na yun. Kung ikaw ay maayos na mamamayan, sasabihin mo yung plano na yun sa kapulisan. Uy, si ganito may planong patayin si ganire. Tingnan ninyo. Sa pamamagitan ng hindi pagsasalita ni Lacson at sabihin niya sa publiko o sabihin niya sa otoridad, kung sino man yung tao na yun, eh pinagtatakpan niya. Tama, mali? O eh bakit ayaw niya sabihin kung sino yun? Isa pa. Hindi kaya wala naman talagang kumausap sa kanya, gumagawa lang siya ng issue, gumagawa lang siya ng kontrobersyal. Kasi nga, para magkaroon ng fear among the opposition o yung mga nagkikriticize kay Marcos. O ayan, may nagpaplano. O, makakasuhan kayo, so isusumbong ko kayo. Ano ko kayo. Kasi kahit wala naman, pinangungunahan baga, para bang sinasabi niya, eto meron talagang mga nagpaplano laban sa gobyerno at alam ko kung sino sila. Pero in reality, wala naman. Katang-isip lang niya. Diba? Bakit ganun? Eto kasi si Lacson talaga, ewan ko, ang hilig sa chismis nito. Bakit kaya? Ang alam ko mga may hilig sa chismis, yung mga, alam mo na, ang hilig niya yung magparabida. Alam mo yung pabida-bida, ganon. Ang hilig niya eh. Magbida-bida siya at sasabihin na ganito, alam mo, gaano ka ka-importante, kuya? Para hindi ka na ma-importante na. Wala naman na naniniwala sa iyo eh. Pinagtatakpan mo lang si Marcos eh. Doon sa blue ribbon mo, halatang halata ka eh. Hindi ko mag-gets eh. Logic-wise, kung ako anti-Marcos, kung ako may planong pabagsakin ang pamahalaan ni Marcos, bakit ako lalapit kay Lacson? Na alam kong si Lacson, dinidefend niya si Marcos. Bakit ako lalapit sa kanya? Connection? Matagal nang walang connection yan. Ang tagal nang at alam na mga retired army o mga army ngayon na yan ay nasa politika na. Sabihin, ano na yan, may kakampi na yan. Ibig sabihin, hindi yan objective tumingin. Politiko na yan. Bakit ako lalapit sa kanya? Unless may pera ka. Kailangan yung pera mo, kaya lalapitan ka. Halimbawa lang isipin nyo lang yung logic ng paglapit para sa kanya. Pwede sabihin mo, hanap ako ng mga ibang senador na, ito, si senador ganito, bayaman nito, lalapitan ko to, hingan ko ng suporta. Iniipit to ngayon eh. Halimbawa lang. Lalapit ako kay Villar. Bakit? Iniipit si Villar ngayon eh, di ba? Ano bang pakinabang namin kay Villar? Pera. May pera yun si Villar, mayaman na mga Villar. At iniipit sila ni Marcos. So baka ibig sabihin yung possibility na pumayag yan sa military junta, mas malaki yung chance kesa doon kay Lacson. Na si Lacson, alam naman natin, dinidepensahan ang mga Marcos. Bakit ako lalapit kay Lacson? Di lalapit ako dun sa alam kong medyo mas possible. Hindi ko sinabing merong ganon ang katayuan ni Villar sa ganitong bagay. Pero doon ka sa kuwari, nanguhula ka eh. Kung ikaw kukuha ka ng suporta,
Pag-iisipin mo, sino kayang may pakinabang ako at the same time may suporta ako makukuha sa kanya? Doon ka. Hindi ka doon sa alam mo sip-sip kay Marcos. Ano ba naman logic meron nito si Lacson? Kaya hindi nananalo eh. Gago! Di ba kaya hindi siya nananalo? Oh, anyway, tuloy natin. Mga kapatid, Wala na pala, tapos na pala yung balita. Alam nyo mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo kasi